Hindi prutas ang problema, oras ang may kasalanan. Isang maling oras, pwedeng sirain ang tulog at bato. Maraming lolo at lola ang nagkamali dito. Mga mahal naming lolo at lola, kung sinabi na sa inyo na mahina na ang kidney, siguradong naitanong ninyo, pwede pa ba akong kumain ng prutas? Pakinggan po ito ng mabuti, hindi prutas ang kaaway, kundi kung kailan ito kinakain. Maraming senior ang tama ang pagkain, pero mali ang oras. Kaya nagkakaihi sa gabi, hindi mahimbing ang tulog, at laging pagod. Sa video na ito, ipapaliwanag ni Dr. Antonio Reyes ang simpleng oras na dapat iwasan at ang oras na mas ligtas. Manood hanggang dulo. Mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH. Kasama ninyo kami sa pag-alaga sa kalusugan. Mga oras na hindi dapat kumain ng prutas. Ito po ang pinakamahalagang bahagi ng video ngayon. Dahil napakaraming lolo at lola, ang tama naman ang pinipiling prutas, ngunit dahil lamang sa maling oras ng pagkain, napapagod lalo ang kanilang kidney nang hindi nila namamalayan. Kung kayo po ay nasabihan na may mahinang kidney o madalas makaranas ng pag-ihi sa gabi, mababaw na tulog at pagod paggising, hinihiling po naming makinig ng mabuti sa bahaging ito. Kung may mahinang kidney, huwag kumain ng prutas sa mga oras na ito. Unas, pagkatapos ng alas 6 ng gabi, ang pinakakaraniwang pagkakamali. Ito po ang oras na pinakamaraming senior ang nagkakamali. Maraming lolo at lola ang nagsasabi, isang saging lang naman. Kaunting manggalang, pampatamis ng bibig. Ngunit mga mahal naming lolo at lola, hindi po sa dami nagsisimula ang problema, kundi sa oras na pagod na ang katawan. Pagkatapos ng alas 6 ng gabi, buong araw nang nagtrabaho ang kidney at nagsisimula ng mapagod, ang katawan ay unti-unti nang naghahanda sa pahinga. Bumabagal ang paglabas ng sobrang tubig at potassium. Samantalang ang prutas ay may mataas na tubig, natural na asukal, at potassium. Kapag kinain sa oras na ito, ang kidney ay hindi na kasing bilis maglinis gaya ng sa umaga. Unti-unting naiipon ang tubig at mineral. At dito nagsisimula ang mga senyales tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, putol-putol na tulog, paggising na parang hindi nagpahinga. Kung madalas ninyong naiisip na normal lang yan dahil tumatanda na ako, hinihiling po namin, huwag agad maghusga. Balikan ninyo muna ang oras ng pagkain ng prutas. Madalas, nandoon ang sagot. 2. Bago matulog, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Mas delikado kung hindi na inirerekomenda ang pagkain ng prutas pagkatapos ng alas 6, lalo pong hindi ito ligtas bago mismo matulog. Sa oras na ito, ang utak ay kailangang magpahinga, ang kidney ay dapat huminto muna sa matinding trabaho. Ang pantog ay dapat tahimik para sa mahimbing na tulog. Ngunit kapag kumain ng prutas sa oras na ito, lalo na ang mga prutas na maraming tubig tulad ng pakwan, saging, mangga o dalandan, naiipon ang likido sa katawan. Tumataas ang pressure sa kidney. Nagiging aktibo ang pantog sa oras na dapat itong nagpapahinga. Maraming lolo at lola ang nagsasabi na kakahiga pa lang ay naiihi na madaling magising sa kalagitnaan ng gabi. Pakiramdam ay kulang ang tulog kahit mahaba ang oras sa kama. Mahalagang tandaan ito, ang prutas ay masustansya, pero hindi sa oras na ito. Hindi masama ang prutas, ngunit ang mahinang kidney ay hindi na kayang magtrabaho sa gabi. 3. Pagkain ng prutas sa gabi, kapag walang laman ang tiyan, isa pang hindi masyadong napapansin na pagkakamali ay ang pagkain ng prutas sa gabi nang walang kasabay na pagkain. Kapag walang laman ang tiyan, mas mabilis pumapasok ang asukal sa dugo. Biglang tumataas ang potassium.
Napipilitan ang kidney na magtrabaho ng biglaan. Para sa may malusog na kidney, maaaring hindi agad maramdaman ang epekto. Ngunit para sa may mahinang kidney, ito ay paulit-ulit na stress na unti-unting nakakapagod. May ilang lolo at lola na pagkatapos kumain ng prutas sa gabi ay nakararanas ng biglaang panghihina, pagkahilo, mabilis na tibok ng puso, o pag-ihi sa kalagitnaan ng gabi. Madalas ay hindi nila iniisip na may kinalaman ang prutas. Ngunit sa katotohanan, ang oras at paraan ng pagkain ang tunay na dahilan. Mahalagang mensahe sa bahaging ito, mga mahal naming lolo at lola, pakiusap po, tandaan ninyo ito. Hindi sapat na kaunti lang ang kain. Hindi lahat ng oras ay tama para sa prutas. Kapag may mahinang kidney, kasing halaga ng uri ng pagkain ang oras ng pagkain. Maraming senior ang gumaan ang pakiramdam sa simpleng pag-iwas sa mga oras na ito. Nabawasan ang paghihi sa gabi, humimbing ang tulog, mas magaan ang paggising sa umaga. Hindi ito himala. Ito ay pag-unawa sa katawan ng mas maaga at mas maingat. Kailan mas ligtas kumain ng prutas? Mga mahal naming lolo at lola, pakiusap po, maging panatag ang loob ninyo. Walang nagbabawal sa pagkain ng prutas. Ang tunay na mahalaga ay ang tamang oras ng pagkain. Ang pinaka-ideal na oras para kumain ng prutas ay sa umaga, mula alas 7 hanggang alas 10. Sa panahong ito, mas malakas pa ang kidney, mas gising ang katawan, at may buong maghapon para mailabas ang sobrang tubig at potassium. Kapag prutas ay kinain sa umaga, mas magaan ang pakiramdam ng katawan, hindi masyadong napapagod ang kidney, at halos walang epekto sa tulog sa gabi. Kung naging abala po sa umaga, maaari pa rin kumain ng prutas sa tanghali, mula alas 1 hanggang alas 2. Ngunit tandaan po ang tatlong mahalagang prinsipyo, kainin kasabay ng pangunahing pagkain upang dahan-dahan ang pagsipsip. Katamtamang dami lamang, huwag sosobra, isang uri lang ng prutas bawat araw. Tandaan po ninyo, kapag tama ang oras ng pagkain, mas nakakapagpahinga ang kidney. Kapag magaan ang kidney ngayon, mas mahimbing ang tulog mamayang gabi. Gaano karami ang sapat? Mga mahal naming lolo at lola, kahit na tama na ang oras ng pagkain, napakahalaga pa rin po ng dami ng kinakain, lalo na kung may mahinang kidney. Marami ang nag-iisip, masustansya ang prutas, kaya mas marami, mas mabuti. Ngunit para sa may mahinang kidney, ang sobrang dami ay nagiging dagdag na trabaho para sa bato. Unang paalala, kaunti lamang bawat araw, sapat para malasahan, hindi para mabusog. Hindi kailangan ng isang buong malaking prutas, ilang hiwa lamang ay sapat na para sa katawan. Ikalawang paalala, isang uri lang ng prutas sa loob ng isang araw. Huwag pagsabayin ang saging, mangga, dalandan, at mansanas. Bawat prutas ay may dalang tubig, asukal, at potassium. At kapag pinagsama-sama, napapagod ang kidney. At huwag kalimutan ang ikatlo. Huwag magsabay-sabay ng maraming uri ng prutas sa isang araw. Tandaan po ninyo ito. Hindi kailangan ng kidney ang marami, ang kailangan nito ay tama. Kapag kaunti ngunit tama ang pagkain, mas magaan ang pakiramdam, mas maayos ang tulog, at mas napapanatili ang kalusugan ng mas matagal. Isang totoong kuwento, may isang lola, mahigit 70 taong gulang, ang minsang nagbahagi sa amin ng ganitong kuwento. Akala ko po, normal lang sa pagtanda ang gumising para umihi ng 3 na beses bawat gabi. Sa loob ng maraming taon, tinanggap na lang niya ang putol-putol na tulog. Kapag bahagya pa lang siyang nakakatulog, kailangan na naman niyang bumangon at pumunta sa banyo. Pagsapit ng umaga, pakiramdam niya ay pagod na pagod, mabigat ang ulo, at nanghihina ang katawan.
Ngunit lagi niyang sinasabi sa sarili, matanda na kasi ako, ganyan na talaga. Nang masinsinan siyang tanungin tungkol sa kanyang nakasanayang pagkain, may isang maliit na detalye ang bigla niyang naalala. Tuwing gabi po, kumakain ako ng saging o pakwan bago matulog. Akala ko kasi mabuti ang prutas at makakatulong para makatulog. Pagkatapos nito, pinayuhan siyang baguhin lamang ang tatlong simpleng bagay. Ilipat ang pagkain ng prutas sa umaga. Bawasan ang dami, ilang hiwa lang, huwag nang kumain ng prutas sa gabi. Sa simula, nag-alinlangan pa siya. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo, bumalik siya at buong damdaming nagsabi, mas mahimbing na po ang tulog ko. Hindi na po ako pabalik-balik sa banyo tuwing gabi. Wala siyang ininom na bagong gamot. Wala ring dagdag na gastos. Binago lang niya ang oras ng pagkain ng prutas. Maliit na pagbabago. Ngunit napakalaking kaibahan sa tulog at kalusugan. At ang kwentong ito ay hindi nag-iisa. Maraming lolo at lola ang gumaan ang pakiramdam dahil mas naunawaan nila ang kanilang katawan at doon nagsimula ang mas maayos at mas payapang araw-araw. Mensaheng nagpapanatag, mga mahal naming lolo at lola, pakiusap po, tandaan ninyo ito ng mabuti. Ang mahinang kidney ay hindi parusa. Hindi rin ito nangangahulugang wala ng pag-asa. Maraming tao ang natatakot kapag sinabihan na mahina na ang kidney, nakakaramdam ng panghihina ng loob at iniisip na parang madilim na ang hinaharap. Ngunit hindi po ito ang katotohanan. Kapag may kaalaman, may proteksyon. Ang pagkain sa tamang oras at ang tamang pamumuhay ay parang libreng gamot na pwedeng gawin araw-araw. Hindi ninyo kailangang ipagbawal ang lahat ng masasarap na pagkain. Hindi rin kailangang mabuhay sa takot. Ang kailangan lamang ay mas maunawaan ang sariling katawan at pakinggan ang maliliit na senyales na ibinibigay nito araw-araw. Isang maliit na pagbabago ngayon, tulad ng pagkain sa tamang oras at tamang dami, ay maaaring makatulong upang mas mahimbing ang tulog, mas magaan ang pakiramdam, at higit sa lahat, makaiwas sa mas mabibigat na komplikasyon sa hinaharap. Ang pag-aalaga sa kidney ay hindi isang karera. Ito ay isang mahinahong paglalakbay, puno ng tiyaga at pagmamahal sa sarili. Mga mahal naming lolo at lola, kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, mag-comment po ng 1 upang malaman naming may napulot kayong mahalagang kaalaman. Napakahalaga po ng bawat mensahe ninyo para sa amin. Kung kayo po ay may tanong, karanasan, o nais ibahagi, mag-iwan lamang po ng sa comment. Babasaing mabuti at sasagutin namin isa-isa dahil ang boses ninyo ay mahalaga. Mag-subscribe po sa Buhay Malusog Senior PH para sa mga payong pangkalusugan na simple at malinaw. Madaling sundan araw-araw, ligtas para sa kidney at para sa mga senior. Ang bawat subscribe ninyo ay hindi lang suporta sa channel, kundi tulong upang mas maraming lolo at lola ang maabot ng kaalamang ito. Maraming salamat po sa tiwala at oras ninyo. Mag-ingat po palagi at naway manatili kayong malusog.